Kasi before, never talaga ako nakabigay kila mama po, kila papa ng kunwari, kahit pangkain lang nila sa labas, never talaga. Then here, parang puwede na ako magbigay kahit 5,000 char. Ang yabang nito. Di, nagbanggit ng amount. Mayabang to, oo. Naka-asenso ka lang. Hi everyone! Welcome to another episode of The After Shift. And actually, alam mo, sa totoo lang, this is the 6th episode of The After Shift. And I'm so glad na nandito kayo. So, tambay mode, kwentuhan muna tayo. Yes naman. So, ano bang pag-uusapan natin for today's video? Eto na nga, we will be talking about the career shifters. Ito yung mga nagpalit ng industry or field and nagkaroon ng success dito sa BPO industry. Yes, relate much po ang karamihan sa atin. Exactly. Kaya today, we will hear some inspiring, funny stories and also, tips kung paano sila umangat sa BPO. Okay, so let's start naman with the juicy part of this conversation, diba? So, Vian, can you tell me more about your non-BPO experience? I mean, your experience before. So, ayun na nga po. Before I started off my career here in BPO, I was an online English tutor to Japanese, Chinese, and Korean students. I've been doing that for like 10 years. Completely work from home lang talaga siya. Like, I don't see real people. Like, it's all about online world. All I can see is yung mga estudyante ko from the camera. It was fun teaching English, especially to children na gusto matuto mag-English. But at the same time, sa side ko kasi parang, na-bored din ako kasi sa bahay lang talaga ako. Although maraming mga perks naman pagka work from home, syempre, sariling oras mo. I can do whatever I want right after. Online lang talaga. Tapos wala akong exposure sa ibang tao. So, ganun siya. Actually, ang hirap nun, no? 10 years as an ESL teacher and work from home. Alam naman natin na pangarap yan ng lahat, ang work from home. Yeah. Pero I think depende yan sa tao kung introvert ka or extrovert. Mostly, I could really consider myself as an introvert person. Pero syempre, as I'm growing older, like, parang gusto ko namang ma-explore yung different, perspective naman. Tama naman yun. Ikaw ba, Nuki, kakayanin mo bang mag-work from home ng 10 years? Ay, hindi ko kinaya yan. 2 weeks nga, hindi ko kinaya. Dahil extrovert ako eh. Hindi ko kaya nang walang kausap. Chismis ang unang bumubuhay sa'yo sa ship eh. Diba? Not a bad chismis. Kumbaga, yung chismis na, uy, na-promote yung growth. I agree with that. Yun yung mga good chismis na gusto natin marinig. No, pag araw-araw tayo pumapasok. Ang hirap kasi nakakulong ka sa loob ng 10 taon sa kwarto mo. Maganda pa rin yung meron kang nakakausap, yung meron kang human touch, may human connection ka with your managers, with your superiors, with your colleagues, diba? Yun yung nakakapagpasaya sa atin eh. How about you, Yona? Ano naman ang career mo before and then shifting to the BPO world? Isa po akong sales representative sa motor accessories. Almost 2 years din po ako doon. Then I decided to switch career here since my ate, 6 years din po siya here. May jacket po, di ba, yung company natin. 5 years. Then sabi ko, ate, I want that jacket. Then sabi ni ate, pagtrabahuan mo. Then I was like, okay. So sabi ko po, nung nag-resign na po ako doon sa previous job ko, then sabi ko, dito muna po sa Transcom. Then sabi ko, if ever na hindi ako pala rin here, then I would go to another company. Then, yun nga po, na hanggang gabihan, I didn't know na I passed. Kasi po, this is my parang first ever nag-walk-in. Then, pumasa po agad. Diba? Parang ano yan, yung may luck na dumating sa'yo na parang first timer ka tapos papasa ka, diba? Iba yung feeling na ganun, parang hindi ka na-reject for the first time. Iba yung ganung feeling. With that, I mean, galing ka sa pagbebenta ng accessories ng motorcycle and all, like, from salary-wise, I mean, you've been in the company for 5-6 months right now with us. Like, difference niya, syempre, ibang trabaho yung pagbebenta. Mas okay ba from your previous than yung ngayon sa BPO? Oh, actually, mas better here when it comes to the salary po. Kasi yung salary po dun sa before ko na job is totally different po talaga. Naranasan ko po yung minamaliit ka
when it comes na wala kang mararating sa buhay. And I was like, ganun pala yung tingin nila sa akin na like maliit na na tao sa buhay nila. Thank you. Na ito lang yung mararating. Ito lang yung mararating ko. And then I was like, kaya ko kayang mapunta sa ibang field kasi ganito lang pala yung tingin sa akin. I think naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling. Kumbaga, yan yung naging struggle mo sa dati mong trabaho. But look at you now. Diba? Asan ka ngayon? Nandito At kailangan ka. maging happy ka where you are right now. Yes, I'm really happy. First ko sa recruitment hub. Then nagulat po ako na fourth na kami, nasa fourth floor. Nasabi ko, ito na yun. I need this job. I need this para makita nila na hindi lang ako yung tao nila. I know namin, Nico, malungkot pa and all, but I know that you're happy with us, diba? And we're proud of you dahil sa ginawa mong choice. Actually, I'm proud of both of you guys. How about you, Nuki? Ano ba ang kwento ko? Isa akong taong malaki ang insecure sa ibang tao. So back then, I used to work as a service crew. I have a lot of friends na nagtatrabaho sa BPO. Sabi ko, ano bang call center? Ano bang eksena niya? Then ako naman, try to apply. Nag-apply ako before under content moderation campaign. Nung interview na, umabot ako ng final interview, hindi ako nakapasa. After nun, nagalit ako sa sarili ko, kulang pa pala ako. Then nag-apply ako sa yung local company. Nung na-profile ako doon, hindi pala local, nakakala ko Tagalog. English din pala, international. Yung nagbebenta ng bulaklak, hello sa inyo. Doon ko na-experience hanggang 9 months. Then after nun, nag-resign na ako. Binalikan ko yun. Yung company na yun. Pero sa ibang line of business ako na-hire. Which is the recruitment sourcing. Pare, no? Iba yung ina-applyan mo pero napunta siya sa recruitment. Ano yung mga shocking moments mo nung napasok ka sa ganitong industry? First week mo saan? Yung first week ko kasi onboarding, tas training. Ayun. Tas una kong take ng calls, yung 5th day, umiiyak agad yung customer. Siyempre, for me, paano ko i-handle to? Kasi, first call ko yon, tapos, umiiyak, tas yung bulaklak hinahanap. Representative lang po ako, hindi po ako delivery man. Sana sinabayan mo ng iyak. Kayo ba? For me, yung mga tao sa paligid, super light po nila. Then yung mga trainee, and as well as the TL and yung mga nakapaligid is super light. Tsaka sa Transcom dito, hindi mo mararamdaman na yung may label na TL ka, OM ka, parang parang same for all teammates ang eksena. Totoo, kasi diba like, ako sa tagal ko na sa industry, 13 years, na-experience ko na yan yung mga managers na nakakulong sa isang room. Nandun lang, walang pumapansin sa amin, may gawin tayong tama, walang pumapansin. Kaya, pagdating sa Transcom, iba talaga eh. Walang mga nakaroom dyan na director, walang nakaroom dyan na OMs, lahat yan visible sa production area, no? Yun yung pinaka-culture shock na makikita mo eh. Ano ba yung naging expectation mo before ka napasok sa BPO? Actually, expectation ko before is super draining when it comes, kasi siya eh, puro English. Then, ayun lang yung napasabi ko, baka hindi ako para dyan. Then, when I tried na here, hindi naman pala siya ganun ka-draining and super light talaga. Totoo, I agree with what you said. Kasi diba sa BPO, ang feeling natin, ay English yan, ayoko dyan, mabubulol ako. Pero eventually, training ground mo kasi siya eh, pagpasok mo sa BPO. Kasi hanggat hindi mo tinitake everyday yung English language, hindi ka matututo eh. Good thing, with the support ng ibang accounts din, may mga script din naman silang nilalagay. Dito talaga tayo matututo kasi the more na ma-expose ka, the more ka magiging magaling. Ikaw naman, Vian, ano bang expectation mo dito sa BPO? I remember, I had a classmate before na nagtatrabaho sa BPO and he was a call center agent. And then, after several years, he suddenly died.
Kasi daw, ang cause daw nung death is, yun nga, yung puyat, tapos napabayaan na niya yung health niya. So, I'm kind of like scared. So, ganun pala sa BPO. Parang ganun yung naging impression ko sa BPO. But then, kita ko yung cousin ko before. She's doing fine naman. It really depends on the lifestyle. I am so glad that I got to be here in Transcom kasi ini-implement nila dito yung wellness. Yes, totoo yan. Perfect talaga. Kasi ang masaya ako, nandito ako sa Transcom kasi nung may nag-approach sa akin na isa sa mga coaches dito, they were really, really helpful sa akin. Parang binigyan ako ng reminder na, wag na wag mong papabayaan yung sarili mo. You need to take care of yourself. Yung mga ganong So, masaya ako na I'm in the right company. Ang ganda, I like what you said, and totoo yan, like dito din sa Transcom, we really value the wellness of everyone. Kaya we make sure na hindi tayo nagbababad masyado sa work, di ba? Alagaan natin lagi yung health natin kasi kaya tayo may APE every year, di ba? Nang sagot ng company. So that's another reason why I decided to try working in the BPO industry. And wala akong regret. No regrets. Masaya naman ako. How about you? No regrets? No regrets at Okay, perfect. Yes. How's the pay compared to your old job? Para sa akin, mas better dito. Nag-upgrade naman. Yes, nag-upgrade. Hindi talaga ako nag-regret na mag-switch ako ng job. So, yeah, it's an upgrade for me in general. Ayan. Ikaw, bebe. Yeah, actually, upgrade po talaga. Itong job na to. Kasi before, never talaga ako nakabigay kila mama po, kila papa ng, kunwari, kahit pangkain lang nila sa labas, never talaga. Then here, parang pwede na ako magbigay kahit 5,000 char. Ang yabang nito. Nagbanggit ng amount. Mayabang to. Oh. Naka-asenso ka lang. For me talaga, this is the upgrade for myself as well. Do you see yourself staying in Transcom? So far, it's all about learning kasi since na first time ko sa BPO, I'm still in the process of learning. Kasi gusto ko na ma-experience ang 13-month figure. 13 months lang pala nilook forward. Yeah, Ikaw, be. Sa mga na-experience mo, do you see yourself staying here in the company? Gusto ko pa pong makuha yung 10 years sa jacket. Char. Kung ito 13 month, ito 10 years na jacket. Kasi si ate ko po, may 5 years na. So, 10 years to. Gusto mong lamangan yung ate mo. Dati meron kong 10 years na jacket. Saring. Nakakatuwa kasi yun lang talaga, yun yung goal nila. But, moving forward, pagtagal ng panahon, maradagdagan pa yung goals nyo eh. Kasi doon yung makikita yung sarili nyo. Hanggang saan ako? Hanggang agent lang ba ako? Mag-trainer kaya ako someday? Mag-QA kaya ako someday? What the end? Oh, diba? See? Actually, so the doors are open, diba? Ikaw yun na nakikita mo ba yung sarili? Where do you see yourself? Hindi lang sa pagiging agent. Ano sa tingin mo ang kaya mo pang gawin? I mean, sa comfort zone mo ngayon as an agent, sa tingin mo, saan ka pa ulit magta-try? I think sa SOM. Ay! Halabi! So, tubig ko? Tubig! Diyos ko naman ako bigla ng Hindi ko trabaho. kinaya. Nakakaloka. Pero okay lang. Actually, if kaya mo go, I'll support you. Grabe pala, Sam, no? Yona and Bien na kahit sino pala at kung sang feel ka, pwede ka mag-divert sa BPO industry. Totoo. I mean, we're very open naman talaga dito sa Transcom. I mean, any age. I mean, we have senior citizens also working with us kasi we're not closing the doors for them, di ba? Kahit high school graduates, we're opening it for them. Hindi kailangan graduate ka dito. At least you have the basic skills. Goods na tayo din. We're just doing a recap of what we've discussed today, di ba? So, struggles nyo, you as an ESL teacher and you as selling motor parts, di ba? Iba yung career shift na ginawa nyo. And sabi nyo nga, walang regrets nung tumalon kayo sa BPO industry. From the benefits that you've mentioned earlier, from the culture that you've experienced, I think no doubt na hindi ka talaga dapat matakot mag-apply sa BPO kasi iba eh. Iba talaga yung parang yung setup natin dito. Kaya talagang you need to try para malaman mo kung gaano siya ka-enjoy
kung gaano kasaya magtrabaho sa isang ganitong industry. Ang daming insights and wisdom for anyone thinking about making the leap. Napaiyak pa ako. Yeah, same here. Like, I really enjoyed the conversation that we have. And it just goes to show na kahit saan galing tayong industry, we can all fit here in BPO. And as long as meron tayong right mindset and willingness to learn, why not, diba? And who knows, diba? Sa susunod na aftership, ikaw naman magkukwento ng kwento mo. And of course, stay tuned for more stories, tips, and kwentuhan here in The Aftership! Take care and see you next time! Bye!